iyong pag-ibig na magapan. Makapagbigay galak-gawa ang iyong pagparito, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po kayo muli sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa ating pagbasa, pinalak ni David na magtayo ng tahanan, isang templong paglalagakan ng arko. Subalit winikan ng Diyos na siya ang magtatayo ng tahanan para kay David na walang nangangahulugan ng walang hanggang paghahari ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Cedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa, at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila, tulad noong una. Buhat na maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilandin ko siyang anak, at ako naman magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugulan ng aking pong itutuloy. Ang Panginoon
halina't kami ang lawan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel sapagkat nilingat niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa hibig ni David at sa kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng nagpupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at naging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubungang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kalugiman at nasa lihim ng kamatayan at patubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang gabi po. Kapag kwentong kotsero at kwentong barbero, hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala dahil kwentong-kwento lang yan may dagdag bawas. Pero, ang kwento ng Pasko ay totoo. Yung kwentong kotsero at kwentong barbero ay hindi totoo. Yan yung sinasabi sa atin ngayong fake news. Di ba? Kaya huwag ko kayo maniniwala pang mga ganyan, kwento-kwento. Pero ito ay totoo sapagkat isinulat po ito. At ito ay pinangunahan ng mga tao na naka-witness, naging saksi sa mga pangyayari sa panahon na yan. At marami ang gaya nga ng sinasabi sa ating simbahan na we believe in oral and written tradition. Ang mga bagay na ito isinulat at ang mga bagay na ito ipinagsalin-salin sa lahat ng panahon na hanggang ito ay nilimbang ng mga dalubhasa at ngayon tinatawag nating Biblia. Kaya nga ito ay totoo. Sapagkat ito ang katotohanan ng istorya ng kaligtasan ng tao. Ito ang kwento ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya kung ating mababanaan po yung sinabi ni Zacarias doon sa kanyang papuri, sa kanyang pasasalamat sa Diyos, na ito'y isang malaking salamat, kagandahang loob ng Diyos na ibinigay sa Kanya.
ang tinatawag nating Benedictus o yung binasa natin sa Ebanghelyo ngayon ay ang papuring pasasalamat ni Zacarias. At ang Magnificat ay kay buti pa yun sa Kristan ko, alam nila. Ang Magnificat ay kay Maria. Ang Benedictus ay kay Zacarias. Yan ang mga napakahalagang panalangin ng mga religyoso. Ito po yung ang Benedictus ay dinadasal po namin tuwing umaga at ang Magnificat ay ang night prayer namin. Lahat tayo ay inaanyayahang laging manalangin yan. Lahat ay isa ang obligasyon at responsibilidad ng isang pani, madre, religyoso, mga monghe, mongha at iba pa na laging dasalin ang tinatawag na Magnificat at Benedictus, ang papuring awit ni Maria at ni Zacarias. Sapagkat ito isang kwento. Alam po ninyo, nabubuhay po tayo doon, laging inaalala natin ang mga pangyayari noon. Kaya ang Pasko ay inaalala muli natin. We are remembering. Ganun din yung sinasabi sa tawag dito sa banal na misa, yung consecratory prayers. Ito ay isang pag-alala. Nang kunin niya ang tinapay, nang kunin niya ang kopa ng ang alak, ang ginawa niyang katawan at kanyang dugo. Lagi natin siya inaalala. So ang misa ay isang thanksgiving prayer, isang thanksgiving gathering, at isang remembering. Tandaan po ninyo yan. Siyempre, ganun din ang buhay natin. Kapag nawala tayo dito sa lupa, mayroong makakaalala sa atin. Kung meron tayong naiwan na maganda sa ating buhay. Kaya ito ay isang pag-alala sa tinatawag na panalangin ni Maria at ni Zacarias. Sapagkat ito ay napakahalaga sa ating buhay. Sapagkat inaalala nila at inaalala natin ngayon ang mga pangyayari sa unang Pasko ng sangkatauhan. Narinig natin si Zacarias. Alam natin ang istorya. Nang siya ay pagpahayagan ng anghel, ano ang nangyari? Siya'y pinarusahan. Why? Hindi siya naniwala. Akala niya fake news. Hindi pala. Totoo pala. Ano ang ginawa ng anghel? Dahil hindi ka naniwala sa akin, sabi ni Gabriel, hindi ka makakarinig, hindi ka makakasalita. Hanggang hindi mo nakikita ang katotohanan, sinabi ko na sa iyo. Kaya nang isulat ni Zacarias, Juan ang kanyang pangalan. Lumaya siya sa kaparusahan na ibigay ni Gabriel at siya'y nakapagsalita. Siya'y nakarinig. At ano ang kanyang ginawa? Yung ating pong nabasa kanina, ang kanyang Benedictus o papuri sa Diyos. Kaya naniwala lamang siya sa lahat ng mga pangyayari. Nakita niya ang lahat na nangyari. Nakita niyang naglihi ang kanyang anak, ay ang kanyang asawa. Nakita niyang nanganak ang kanyang asawa sa tulong ng kanyang pinsan si Maria. At doon nanalig at nanampalataya si Zacarias at nabigkas niya ang kanyang tinatawag natin ngayong Benedictus. Kaya ito ay isang makatotohanan na istorya ng kaligtasan ng tao na hindi ito gawa-gawa lamang sapagkat ito'y gawa ng Diyos. Ang mga tauhan sa istorya ng kaligtasan ng tao ay tunay na pinili ng Diyos sa lahat ng naroon sa kanyang panahon at mismo sa bayan ng Israel, sa kanyang itinalagang bayan na nasasalubong sa kanyang anak na si Jesus.
Kaya nga, napakahalaga po. Tingnan po ninyo, uulitin ko ulit, ang plano ng Diyos ay napakahalaga nating pansinin. Lahat ng kanyang plano ay idinaan sa tinatawag nating pamilya. Ang pamilyang banal ni Jesus, Maria at Jose, ang pamilya ni Zacarias, ni Elizabeth at ni Juan. Una, ang naghanda. Ikalawa, ang tagapagligtas. Ang mga babae, ang mga lalaki na tauhan sa istorya ng kaligtasan ng tao ngayon ating inaalala. Magsimula po tayo noong unang araw ng ating pasyam na misa, ay ngayon huling araw na po. Nagsyam na pala tayo dito. Hindi ibig sabihin, pag may pasyam, mayroon pagkain. Diba? Ano ba inihanda natin? Doon sa Manggaan proper kanina, ito ano yung kinain namin? Yung bangbat, yung hindi spaghetti, yung yun. Macaroni. Pero style spaghetti. Ano yan? Tinagtad na hotdog. Saka binuhusan na kamatis. Na piniga. Okay yun. Masarap. Mas masarap siguro ito kasi mataas ito eh. Nasa taas tayo, kaya minsan malapit tayo sa langit niyan. Masarap na humigop ng sabaw. Diba? Ano meron? Oh. Pakapi naman kayo dyan. Hindi hirap kumakyat kaya dito. Pasyam nga eh. Di ba? O maghihintay pa ng 29? Hindi na. Pagpasko na, away-away tayo, kanya-kanyang ban yan eh. Ngayon, nandito tayo pasyam. Di ba ito, dapat masaya tayo dahil nabuo natin yung siyam na misa. Di ba mayroon tayong kaugalian na ganyan? Di ba? Pag nabuo natin yan, mayroon tayong piyayang tatanggapin yung sopas. Okay na tubig na nilagyan ng asukal, okay na sa Skyflex. Wala pa rin. Mahihina tayo dito. Anong gagawin natin? Naglalakad ulit si Virgin Mary mamaya at si Jose. Dito. Tayo. Habang may umaalulog doon. Pasang na. Wala pa rin. Mayroon ba talaga? Ha? Aros na doon. Talaga naman ko napilitan niya. Baka bibili, may buwaba na doon, bibili lang pala aros kaldo sa kulungan. Sabagay, masarap yung goto sa aros kaldo sa kulungan. Paggabi, pupunta po ako doon sa bulungan, sa may kutuhan doon, sa aros kaldo. Sarap doon. Pangbugas. Yung goto. Anyway, bakit napunta tayo doon sa goto? Yung pasyam. Pasyam. Nagsyam na po tayo. Salamat sa Diyos. At umabot tayo dito. Akala ko kanina nung, naku, umabot. Uulan. Pupunti ang nagsisimba doon. Pagkita ko dito, puno pa rin ang upuan, ano? Yan ang talagang ito ang talagang Pinoy. Maparaan. Palapang naman natin Pinoy. Kahit tayo naghihirap, kahit tayo napakarami ng ating problema, ang Pinoy maparaan talaga. Sabi nga, tawanan mo ang iyong problema. Sabi nga ni Juan, diba? Sino na yung kumanta niyan? Si Freddy Aguilar. Tawanan mo ang iyong problema, which is good. Sabi nga, positive. Sabi nga, huwag ba yun, may problema ako, Hindi pwede. Sabi nga, una at higit sa lahat, don't make yourself miserable. Kaya ikaw mismo ang gumagawa niya. You see, yung ginawa ni Zacarias, si Zacarias,
Sabi niya, fake news niyan, pare. Sabi niya, hindi ako naniniwala. Matanda na ako eh. Tapos yung asawa ko, baog pa. Sabi niya, hindi mangyayari yan. Ano ang nangyari? Siyang pinarusahan. Pero hindi siya naniwala. Alam po ninyo, yung panahon na yung mag-asawa na yan ay isang mga banal na ito mga banal na tao ito. Sa totoo, saserdote po si Zacarias. At ang kanyang asawang si Elizabeth ay hindi nawalan ng tiwala sa Diyos. Lagi siyang umaasa na darating ang panahon na siya ay bibigyan ng anak. Kaya ito na nga, nung sabihin ni Gabriel, Zacarias, pare, na napakinggan ni boss yung dasal ninyo, yung asawa mong baog ay maglilihi at pangangalanan mong Juan. Hindi magyari yan, sabi niya. Ito ang mga pagkakataon na nandoon na siya mismo sa pagsusunog ng kamanyang sa loob ng templo, exclusive po. Nagbubunatan po sila yan para makapasok doon sa loob ng templo na mag-aalay ng kamanyang. Binigyan siya ng pagkakataon, maniwala siya doon, pero hindi siya naniwala. Ito nga, sa atin po, ang dami nating pagkakataon makagawa ng mabuti, pero pagka minsan, nag-aalinlangan pa tayo. Ay, ito na ngayon pagkakataon na sa harapan mo na, iyakapin mo na, grasp it, sabi nga, eto na. At huwag mo nang alisin sa iyong pagkahawak, sapagkat ito'y isang pagkakataon na minsan-minsan ginagawa at ibinibigay ng Diyos. Marami tayong istorya sa ating buhay na alam nating naging positive, naging isang bahagi ng ating buhay na nais natin ibahagi. Sabi mo kahapon, yung sabi ko na kapag mabuting balita, ito'y ipamalita. Kapag ito'y mabuti, ibahagi po natin. Kaya ito'y isang hamon din po sa ating lahat. Na kung itong mga bagay na ito ay dumating sa ating panahon, na tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na makagawa ng biyayang o makagawa ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Gawin po natin. Pagsumikapan po natin, nagampanan ng gawin. Sapagkat alam po natin, yan po ay gawa ng ating Diyos. Tandaan po ninyo, katiwala po tayo sa daigdig na ito. At sinasabing tayo ay instrumento ng Diyos. Tanggap dito, bigay doon. Para tayong bridge, para tayong tulay na dinadaanan ng biyaya ng Diyos. Tayo ang nagiging dahilan upang umabot ang biyaya na yan sa kabilang pampang. Kung ito lagi iniisip natin sa ating buhay, mabiyaya po ang ating buhay. Napaka-mabiyaya po ang ating buhay. Kaya ito isang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos. Tanggapin po natin. Kasi yung nangyari kay Zacarias, pagkakataon na yan na siya ay bigyang biyaya ng Diyos at ipagmalaki ng Diyos na siya ay sumunod sa Kanya, ngunit hindi ito nangyari. Nandoon na, manganganak ang anghel ng Diyos ang naroon sa Kanyang harapan. Nagpakilala pa, ako si Gabriel, anghel ng Diyos na tagapaglingkod sa Kanyang harapan. Nagpakilala na siya ay si Anghel Gabriel. Pero si Zacarias, hindi. Ito ang nangyari. Kaya tandaan po natin mabuti mga kapatid na tayo ay patuloy na binibiyaan ng Diyos. Patuloy tayong ginagawang instrumento ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang kagalakan ni Maria, ni Elizabeth, ni Zacarias, at ni Jose ay kagalakan din natin. Sapagkat sila ay ating huwaran. Sapagkat sila ang nauna sa atin
Sila ang naging mga instrumento ng kaligtasan ng tao. At sila ang lumilip, sila ang naging bahagi, sila ang bida doon sa istorya, walang hanggang istoryang pag-ibig ng tao at ng Diyos. Sila ang mga bida doon sa istorya na yan. Kaya huwaran po natin sila. Manatili tayo sa pananampalataya na yan. Lagi po tayo nating ipanalangin na sana tayo ay patuloy din maging bukas sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos. Lalo higit sa pagdating ng Pasko, biyayang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya ipagdasal po natin sa darating din Pasko at sa susunod pang Pasko, muli tayong magkikita sa lugar na ito. Kung nandito pa to. Dahil may balita kami, gigibain ito. Sabi nga namin, tadhana na ang gumawa ng paraan. Ang matitira lang ito. Ito, kasi mahirap nilang gabi-gabi niya. Magagalit si Jesus. Uy, imahin ng nanay mo yan. Ito ay isang bagay na ating makita po. Tadhana din talaga ang nagiging dahilan. Kaya nga, magpasalamat tayo sapagkat mas malaki at mas maganda ang darating na ilalagay po dito. Kung nalulungkot tayo dahil mawawala yung nakikita natin, maging masaya tayo at magalak sapagkat mayroon tayong iiwanan at mayroon tayong sariling istorya na hindi alam ng mga susunod na henerasyon. Alam mo, nakikita kapilya, wala yan dito noon eh. Andito yan, o maliit yan. Hindi nila alam. Tayo lang ang nakakaalam. Alam ba ninyo na itong lugar na ito ay tapunan ng mga patay noon? Alam nila, yung mga matatanda, alam nila. Basurahan ito noon. Alam ba ninyo yan? Basurahan ng mga taga-subi. Pag dumadaan na yung o kaya talaga, ito ang nagiging dump site ito natin no, sa tabi na yan. At pag umaga, makikita mo dito lang, may tako. Patay na. Kala nila, pusa na ng aso ang tinatapo. Ako din ang tinatapo dito noon. Kung alam po yung istorya, baka mamaya pa tayo mauupa. Tatapos dito dahil alam ko istorya ito. Kasi maliit pa akong bata yun, tinitignan. Wala pa ito, Virgin Mary. Dahil dumadaan dito yung Victory Line no? Anyway, maraming pagbabago at nangyayari at mayroon pang mas maganda na ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya ipagdasal po natin yan, nawa, ay makikita baka magkatagpo-tagpo din tayo. Kasi sabi ni Bishop, dito na din po kami ililibig. Si Father Chito sa si Father Mark, dadalhin din dito daw eh. Dito sa may likod ni Virgin Mary. Saan kaya ako pupunta dito? Sabi, huwag mong tatawanan. Talagang ganun, doon din tayo pupunta lahat eh. Kaya kailangan maganda. Maganda yung daan. Saka, we enjoy our life with the Lord. Sabi nga, di ba, sabi doon, Emmanuel, kasama natin lagi ang Diyos sa ating paglalakbay. Why not enjoy life with the Lord? Isang bagay na ating titignan po. So, sana po, huwag mo natin kalimutan na ang Diyos nagmamahal sa atin. Hindi tayo kinakalimutan. Yung kanyang pangako ay hindi napapako. Lagi niyang pinatotohanan at ginagawa. Gaya nga ng sinabi ni Zacarias, ibinigay yan gaya ng pangako gaya ng pangako ng Diyos sa aming amang si Abraham hanggang sa saling-saling lahi magpakailanman. Ito ang panalangin at ito ay pasasalamat sa Diyos na tayo ay patuloy na nagpapatuloy at patuloy natin gagawin gaya nga ng sinabi hanggang sa wakas ng panahon. Ito ang ating pananampalataya na tayo ay patuloy na nagkakaisa na patuloy na bigyang biyaya pahalagahan
ang mga biyayang tinatanggap natin sa buhay na ito. Tumayo tayong lahat ngayon para sa panalangin. Manalangin tayo sa Ama na sa pagtanggap natin sa kaligtasang dulot ng kanyang bugtong na anak, tayo rin naway makapaghatid ng mabuting balita sa pamamagitan ng paumuhay na naayon kay Kristo. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, hindi mo ang iyong bayan. Patuloy nawang maging matapang na tagapangalaga at tagapaghatid ng katotohanan ang simbahan sa gitna ng mundong nasasanay na sa kasinungalingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ihanda nawa ng mga kawani ng pamahalaan ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat nilang paglilingkod sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gamitin nawa ng kabataan ang mga makabagong paraan ng komunikasyon upang ihayag ang mabuting balitang ang Diyos ay nasa piling natin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging daan nawa ang siyam na simbang gabi natin tungo sa paghahanda sa muling pagsilang ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni Gina Lindsay-Har and family, Norel and Ferrer family, Alfonso Mandalihan and family, Rosa Fernando and family, Mr. and Mrs. Celadona Queen and family, Engineer Jose Binulong and family, Mr. and Mrs. Joseph Awitan, at para sa kaarawan ni Neil Cañero. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mabilis ang paggaling ni na Father Danilo Lopez, Father Odi Moso, Father Felix Labis at Jerome Agudo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Roman Lourdes, Bibi Mandalihan, Erlani Bernal, Ramoncito Vicente, Aida Fuller at Joy Monato, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming mapagmahal, bigyan mo kami ng siglang ihatid ang iyong anak sa tanan, sa pamamagitan ng banal naming pamumuhay. Hinihiling na ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pagkain sa iyong mga kamay, Sa kapahingan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sa pagbayanan ng banal. Ama namin lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang pagkain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagitapatin nawa nito na aming panabikan ang pagkatingan ng anak na may dalisay na kalooban sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sulit, taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marami siya ay pasalamatan. Tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinalabitan ng mahal na Birheng Kanyang Inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahan ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng lahat ng kabanalan kahit sa pamamagitan ng Espiritu. Gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa lahat at para ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagpunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minalapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, ingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibigay sa ni Francisco na aming Papa, ni Bartolome na aming Obispo at lahat ng kapalian. Alalahanin mo din ang mga kapatid naming lahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga kumanaw. Kaawaan mo sila tutuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuli sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at puri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, sa mga kapatid, awitin natin at ialay ang panalangin tinuro sa ating lahat. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masamang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanaramikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Pag-iinayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating lahat.
narito sa Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalag tayong lahat ngayong nanyayahan sa kanyang banal na bigay. Panginoon, Hindi ako dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Purihin natin ang Diyos na humirang at umukop sa lipit-supli ni Jacob. Pinalaw niya at tinubos ang mga hirang niyang sakop.
Pasko. 25 ng umaga. Ilang oras? 9 a.m. Si Father TJ. Okay. Ang Pasko ay, ang misa po niyo sa Pasko ay 9 a.m. Ano pa ang misa? Bukas. Bukas ay 7 p.m. Kasi po doon sa amin sa St. James, doon na kami magsipa lahat. Para hindi na kayo pumunta 8 p.m. at saka 10 p.m. doon sa St. James. Kung tinatamad kayo umakyat doon, dahil marketing. Yung mga magpapabigyan po yung dito sa St. James, kailangan po ng birth certificate ng batang kayo pinyagan at mga ninong at nina. Yun lang po. Ang start po ng registration ay alas 8 ng umaga. Ang binyag ay alas 10 ng umaga. Kasi madami pong nagpapabigyan Pasko. Hinahabol nila yung pamasko. Kanina lang, bininyagan ko 50 na bata. Kanina, puro-puro yung simbahan. Bawat bata, ang ninong-ninang isang sityo. Bakit anong nangyari sa binyag father? Bakit puro-puro ang simbahan? 50 pirasong bata yan na bibinyagan. Mga ninong at ninang sityo. Pahabol sa Pasko talaga. Yun lang po ang buwan natin. 7 ng gabi bukas. Ha? 7 ng gabi. Tapos 9 ng 25. Sa hapon. Gusto pa niyo mag-misa? Ha? Doon po sa St. James, wala nang misa. Sinabi, wala nang misa sa hapon. Pagod na ang pare. Pati doon sa New Year, wala nang misa sa hapon. Pagod pa rin ang pare. Kasi usually pag hapon ng Pasko, wala nang nagsisimba kasi. Ang bibisa mo doon, yung mga ugod-ugod na matanda doon, hindi ba? Kasi hindi sila makaalis. Kaya yung iba, nabusog na doon sa city, nasa Harbor Point na sila lahat ng pamayanan. Marami na silang pera. Kaya, pag New Year naman, wala nang mainan kasi nandun na sa piklingan, sa beach, sa pasuki. Yung na sobra rin na nung yung gabi, yun. Kaya umaga lang talaga yung misa. Kaya huwag na misa dito, doon na lang kayo misa. Tumayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal na yung aming pinagsaluhan ng iyong piging na banal. Amin nawang pakinabangan ng walang kupas na bigay, na walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihan Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Mayon kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Yung mga nag-agree po ng parol para sa ating hampas ko ay isabit. Hampas ko ay sumabit. Wish mo sa parol ay isabit. Maaari na kung isabit yung mga parol pagkatapos po ng misa sa ating business sa harap ni Mama Mel. Lamang po, maraming salamat. Ang Pasko ay isa.